Welcome to the Pertle Podcast. Ako po ang inyong host for this very special episode. I'm your Palawader, Igor Joel Contribita. And this is a conversation that moves the city forward. So, alam niyo naman, nakakaiba pa rin at bongga ang ating mga naligig bisita at nakakakwentuhan sa ating mga special podcast session. This time around, we will have Patrolman Jasper Guevara, also known as Shinito Raito. Welcome, sir. Good evening. Thank you so much for your invitations. Ayan. So, una muna, taga saan pa talaga si Chinito Raito? Paano siya napunta ng Palawa? Originally from Tondo, Manila po. Lumakon tayo sa Manila. Okay. And then, paano ka napunta ng Puerto Princesa particular? Because sa pag-ibig. So, taken na. Taken na po si Chinito Rider. Okay. So, you telling me ilang taong na naka-base dito? For 4 years na this coming February 12. O 4 years. Saan nagtaga-taga-taga-taga-taga po? Nakalibot ka naman ng Palawa or Puerto pala talaga? Coron and Balabac, Abacara. Kasi na-assign by there. Oh, I'm so for the information of everyone, si Chinito Rider po is under the Highway Patrol Booth Kamating Provincial PNP sa Palawan din yan. Diba? So, alam mo yan, nanguhuli ka ng mga traffic violators. Tama pa? Yes po. Pero bakit hindi ka sunog? Hindi ka maitim? Di ba kasi parang sorry naman, yun ang palagi connotation, di ba? Madinta sa kalsada. Yun din yung pinagtataka nila Bakit daw ang kutipay? Kasi skincare reveal. Pagkaganon, di ba? So, when do you start creating content? Kasi dumadaan ka na sa mga newsfeed dahil mga taga-Palawan because mostly nga, nagtuturo ka ng mga ng mga advice and mga tips, no? Mga best practices in terms of traffic. When did you start the creative content at that? actually, nag-start lang siya last year ng May. Dumating yung mga tropa namin from regional office. Last year lang ko. Yes, yung sikat na vlogger na kasama corrector. So, na-inspired ka doon. And then, tinap niya ko na kung pwede, tulungan namin sila from regional office. Kanya para sa road safety, para sa community. Oh, okay. And then, nagustuhan mo naman siya kasi it seems everyday na may mga post ka na talaga di ba? Almost. Pero nung una, ano yung struggle? Actually, yung struggle, yung pag-i-edit talaga kasi kami sa trabaho namin talagang full load. So, naisisingit pa rin kahit pa. Pero okay naman kasi masaya. Okay. Hindi mo mahirap kung isip ng content. Actually, sa amin, hindi naman kasi everyday namin siyang ginagawa na nasa kalsada. So, yung target talaga namin is yung ma-minimize yung mga violator sa kalsada through education po. Sa online. Pero, nakikita ko before, last year, namimigay ka rin ng mga tulong. Yes po. That's why you're called Nino. Si Ninong Chinito Rider. Paano naman to? May personal ba ito? Sa'yo yung personal mo pering ginagamit to sa pagtulong? Yes po. Actually, kapag may mga sobra doon sa sahon, sinishare natin doon sa mga natin. So, Oo nga, kasi may isa ako nakitang video mo na akala niya hinuli mo siya, kinulungan mo pala siya. yes. 'Di ba? Pero, yun nga, sa taga Mindoro, sino talaga yung inspiration ni Chinito Rider for this kind of book? Meron kang talaga pen na ginaya mo talaga or idol? Actually, yung yung community talaga yung purpose po. Kaya ako inumpisahan din, tsaka kaya ako nagkukunting para sa kanila. Kasi nakikita ko na napakaraming aksidente, mostly sa kalsada, kinasasamputan talaga ng mga rider. Number 1 yan ang nagko-contribute these crashes sa kalsada. Narin naman yan, ang dami ng Mga motor.
Oo, tsaka yung mga motor-hailing app, di ba? I mean, it's just sa mga malakas na industriya ngayon is Puerto. Pero, sir, punta na din sa mga aksidente. Ano ba yung mga most common na aksidente in terms of motorcycle sa Puerto na na-encounter? Actually, yung mga nagmamaneho na lasing, kaya number one po yan. Na kapag nagiinom, Huwag nang nagbubuhay lang siya. Okay. And then what's next after that? Tsaka yung mga kakulangan talaga doon sa kalsada kung paano gamitin yung kalsada. Kasi yung iba, makabili lang ng motor, sasakyan, pero kulang talaga sa knowledge paano humamit pa sa. May mga kamoterize. Pero, Actually, binansagan sila na ganun ka, ang Monterrey. Kasi walang lisensya, walang registro, continue pa rin sa pagmamane. and then, yung education po, pero hindi naman kayo in charge ng mantawag. Sa nagpatulog lang talaga sa inyo. Yes, magawa ng content. Allowed ba kayo sa PFP, mga ganun? Or wala namang bawal? Sa PNP po kailangan na official content creator ka. So, wala accreditation. Yes, para accredited ng national headquarters. Hindi ka pwede basta mag-vlog wearing uniform tsaka ginagamit yung resources ng PNP kung hindi ka official. May ganun. You have to apply. Paano yung accreditation? So, of course, kailangan police captain, no? Actually, ini-endorse po siya ng regional office namin going up to national headquarters. And then doon, bibigyan ka nila ng order na kasama ka doon sa mga official content creator ng PD. Okay. May binabayaran pa yun? Wala. Wala naman po. Wala naman. Yes. I mean, hindi rin siya nare-renew. Hindi rin. O pag na official accredited ka na lifetime na ba last po. Okay. Okay. Pero yung process po, kailangan endorse kayo ng regional office. Yes po. Ganun ba? So yan, yung mga ibang PNP natin, di ba? Pag hindi pa alam po siya. So pwede naman pala, allowed pagkapen mo. Pero may mga rules pa, may mga bawal doon kayong gawin ng i-post. Aside doon sa allowed kayo gamitin uniform. Yes po, meron silang sinet na guidelines po na limitations din po dun sa syempre kailangan nyo privacy din po pang motorist is kailangan may consent pa rin. Tapos yes, i-learn natin kung walang consent. Lalo na kung hindi pumayat. Yes, yung nakuna talaga namin ng videos. Pero pag gano'n, hindi pumayat, may nalabas siya pa rin ba? Or iba tayo nga, naka-blur lang. Yung iba po, biniblurred po talaga namin yung mukha nila. Kasi ando naman po yung intention natin na mag-educate or education purposes. Pero i-blurred po natin yung panila nga. Yun na nag-direct lang. Wala naman po. Oo. Kasi nakikita ko ngayon. Kasi minsan maganda naman yung content, educational nga, di ba? Mali talaga siya, pero yung naka-blur na. Ibig sabihin, hindi talaga siya pumayak or hindi allowed o hindi niya pinagawa ng permission na ilabas yung mukha niya pagtakas. Di ba? So kasi, marami na bata ng mga road rage. Di ba? I'm sure you do encounter na ng mga haway sa kalye. Oo. And how do you handle that kind of stuff? Kasi parang painis ang mata ng publiko yan, lalo ng social yan, di ba? Yun ang palaging, pag may nag-post ng away sa kalsada, sa traffic, di ba? Viral pa. Pero parang inahati yung mga ganun post. Pagka ganun kasi sir, ina-explain namin sa kanila yung mga magiging kahinas na nilang lagi namin pinapaalala sa kanila na yung init ng ulo, saglit lang yan. Pero yung magagawa mo, yung galit mo, yung makapatay ka or makasakit ka, isabang buhay mo pagsisiyan talaga kaya pinapaalala namin lagi sa matele. Huwag magpapadala sa inyo tapiyes sa lawa. Tsaka, huwag magkukorek sa kanyasyon. Isa pa yun, di ba? Pero, madalang ako ng mga basher sa mga posts. Meron ba? Pag-cheater rider na nagbabash? Meron po. Siguro yung mga nauhuli, yung mga natikitan siguro namin previously na hindi matanggap o hindi nila matanggap na natikitan sila. Pero kukunti lang naman sila. Oo nga, kasi feel good din ng mga mga content mo. Tsaka at the same time, madalang ka magkaroon ng mabash talaga saya. Obviously, lahat talaga good vibes. Pero nga, pag may mga basher, may na-encounter ka na pa, like personal din lumapit sa, ito gusto yung ginawa mo, parang gano'n. Wala pa naman po, as of na wala pa. Mostly yung mga natitikitan namin din, napapasalamat kasi. Kasi, bawal pala yun. Sir, ngayon lang nila nalaman na bawal pala yun. At least meron pa rin na-enlighten pa rin sila sa kalsada. Oo. Tsaka yung awareness, diba? At the same time,
may iwasan talaga nila, ano yung idama yun. Pero, sa Puerto ka lang ba? Puerto Princesa ka lang ba naka-base? Aside from puro na travel ba yung before or na-base ka rin sa iba? Visibly pala. Actually kami po dito sa Palawan is buong province po ng Palawan. Provincial Highway Patrol Team po ang name na opisina namin. So buong Palawan po histerya na. So pwede kami pumunta ng mga munisipyo like Aborlan sa south. Doon kami mag-operate for mag-public safety location. Pwede po And then sa Target. And then, so far, ano yung mga malalayo na patamo na dito? Sa Bagdacolon na island. And I mean, for the work, nakapag-traffic ka na ba? Nahuli ka na ba sa Gohas? Yes, El Nido? Hindi doon, dami, sure. Mga 5 times na kami siguro sa El Nido nakapag-operate. Okay. Parang mga operation ka. Operations po. Ni-schedule kasi namin yung operations namin dahil na dito kami nakabase sa Puerto, kailangan namin siyang i-schedule. Kung ilang araw kami sa north, ilang araw kami sa medyo malayo din talaga. Oh. Okay. Nabagot mo na sir kanina yung mga pasaway dahil nasa nakainot. In terms of pasaway naman, sa mga driver and rider, ano yung most na na-encounter of yung sa work type? Yung siguro yung Overtake ka na taas. oo, madalas yung nag-overtake yun nga, yung lagi nang sinasabi ka. Hindi marunong gumamit na ponsada kaya nagkukos ng accident. Oo, forever. Madala kayo makita ng mainit na kulo sa kalsada dito. Pero meron ba? Or marami rin pa? Kasi I'm sure nila siguro na video, di ba? Pero may mga, may yabang din ba talaga? I'm sure meron naman. Sa experience ko, kapag ka naka-civilian car ako or yung private na sasakyan ko, meron talaga na mga driver na talagang may initin yung pulo. Oo, ba? Busena ka agad, di ba? Ganun pa agad. Ganun mo. Yung tipong nandun ka na sa pasok ka na yung sasakyan mo, talagang pipilitin pa rin nila. Kaya nga minsan parang chinecheck ko yung pag yung mobile yung dala ko, tsaka kapag yung private car yung dala ko, kung paano sila magbigay sa kalsada. Pag mobile kasi talagang malayo pa lang, talagang nagigibay na sila. Pero pag mga private, laki. So marami rin talaga. No? Anyway, speaking of traffic, kasi di ba atin din na traffic sa Puerto, sorry naman sa mga taga San Pedro, diba? Pero grabe yung traffic sa Pedro. Ngayon lang on the way here, yung Rizal sobrang na, diba? Parang din na nga, ang dami ng sakit talaga, no? Literal. Dapat talagang, tawag dyan, ang dami ng mga tao sa Puerto Princesa definitely, diba? Pero, yun na nga, sa lumalaking traffic, pero meron ba kayong mga parang program or how do we say that? Parang campaign? 'Di ba? Kasi lumalala yung traffic law. Parang naging Manila na rin tayo, 'di ba? Yung ganung experience. Karami mga campaign ba si PNP para maiwasan yung mga itao, ganyan? sa amin ko sa opisina namin sa Highway Patrol, everyday kaming lumalabas sa kalsada din. Sa mga TODA, sa mga multicabs, nagbibigay kami ng traffic safety education. Kung paano yung tamang pag-uugali pag nasa kalsada tayo, kung paano yung makitungo sa mga pasahero, mostly yung mga multicab talaga, tsaka mga TODA napit. Kasi sila yung nagko-contribute din talaga ng sa everyday, nandyan sila sa kalsada. Okay. Kasi lately sir, controversial kay James Dique. Ayan, nabasa natin, di ba? Oh, yeah. Can you share about some information about that? Na bawal na bang punin lisensya, yung mga ganon, or paano ba yung proseso ng pagtitiket sa mga traffic politicians? Si DOTR is naglabas po siya ng memorandum na suspended muna po yung pag-confiscate ng license ng mga LTO deputized agent. For the LTO lang. Yes po. Kagaya sa amin is deputized po kami ng LTO. So authorized kami mag-confiscate ng license. Pero ngayon dahil may memorandum po na bawal mag-confiscate, istigil mo na po. Pero hindi po tigil yung pagtitiket pagka nag-violate po ng batas traffic. So paano? Yun na nga, kasi diba yun yung tanong ni James Dickens sa unang niyang boss paano ba yung proseso pag natikitan ka, kinuha yung license mo, dito, particular sa Palawan na tayo, Puerto Princesa, gaano pa katagay or kayong babayara? Pagka natikitan po tayo using TOP, yung Temporary Operators Permit na galing sa LTO, meron po tayong 3 days po claim to use the ticket po as our driver's license. So,
Pwede pa tayong mag-ride na 3 araw. Okay. Then- So, pwede mo pa kahit wala ka lisensya. Opo, kasi confiscated niya siya. So, yung ticket na yon valid po yun ng 3 days lang. Pwede mo siyang gamitin pag nag-vape ka. After 3 days, kailangan unin mo na po yung lisensya siya. Opo. And then, yun nga, yung rates, sa Puerto saan pinabuwang lisensya? Sa LPO na pa o sa ops mo? Actually, sa Puerto, meron po tayong 2 citations ticket po. Yung isa sa DOP galing sa LTO, and then yung TBR naman po is galing sa City Government of Puerto Princesa po. Ano kayo, Timmy? Yung TBR po is yung Traffic Violation Receipt. Pag nahuli po tayo ng mga CTMO, ng mga local police natin, kami meron din po kaming ticket na gano'n. Okay. So, allowed din sila. Yung city traffic, pwede rin sila mag-issue more. Yes po. Babayaran po siya sa City Treasurer po. City naman yun, di okay. Pero hindi sila allowed magpuan ng lisensya. Anong iba po? Okay, kayo na talaga sa HPG. Yes ko. Tsaka yung mga deputized agent po ng LT. Kasi may deputation process po sa LTO eh. Kung sino lang yung bibigyan niya ng authority Oo. na mag-implement ng national laws. So isa po kami dun sa nabili ng net. Okay. And then, ayun na nga po, pagtutubusin sa CP, pero kayo yung sa lisensya, saan namin kinukuha yung lisensya? Sa LTO na po. Sa LTO. Opo. Dala natin yung ticket and then yung ORCR natin. Punta po tayo sa LTO. Kung saang office po yung nakahuli sa atin, insider sa ano tawag dito, dyan sa Rizal, Labing mo, tsaka sa Robinson po. Station. Po, sa Robinson kasi meron din. So kung sino po yung nakahuling office sa atin, doon po tayo pupunta para magbayad na fines natin. Oh. So, alam niyo na. Kasi nga di ba, parang, and then, awakening yung kay James Deacon, di ba? Tapos yun naman, nanghalit din. Anyway, talaga. Inoodi talaga to sa James Deacon. Ang daming ginawa puro bago at nakialam na pati DOTR. Okay. So, balik tayo sa content creation. Aside from this, yung related sa job mo, may plano ka ba na mag-jump into other genre there? Kasi, di ba, pogi si Chinito di ba? So, ang dami pa pwedeng gawin. Or sumasayaw ba to? Nag-tiktok ka ba? Ganon. Pag sa talent, wala pong talent si Nong. Doon lang siya sa kalsada talaga. Kaya, Okay. more on education, pagbibigay ng education. So, literal talaga din ka lang sa, sa educational purposes dancer. Nang rated sa work mo lang. Yes. Aside from that, wala na bang chance? Wala chance, na maglihis, mag-travel naman, or gano'n, mag-tour. Sa amin kasi sa trabaho namin, sir, medyo mahirap na yung mga travel vlogs kasi kailangan mo pa mag-file ng leave officially. Okay. Kahit nga yung mag-post, di ba, during the work, alam ko ba, hours, bawal pa sa not only with the PNP, lahat ng government pang working hours. loyal. So, may nabasa na tayo ni kanyan. So, at least nagagawa mo to after work, papakpan mo. Yung yung pag-i-edit po, after work na talaga siya. Pero yung filming, yung shooting, talagang during the work. Kasi naman tayo, authorized naman. Pero, yun na nga, searching to, in-expect mo pa na you'll get, somehow viral, somehow get, being popular here in Puerto Princesa. Kasi, marami na nakaka-regulate, nakakilala sa'yo. I'm sure may marami na po picture na rin. Actually, hindi ko po talaga siya naisip na ganun. Kasi nga, ang purpose po lang talaga is magbigay ng education tsaka mga paalala doon sa mga motorist para hindi na dumating sa tikitan, diba? Kasi alam naman natin na pag natikitan ka is pagbabayad ka ng penalty, ng fines, kay ang hirap ng buhay ngayon, ang mahal ng penalty, di ba ka? So, pero I mean, after that, yung popularity ninyo, anong feeling? Anong inisip mo nung una? Kasi, di ba, nakikita ko yung nagawa picture na sa'yo, namimigay ka ng mga sticker, nangihintay, marami nanghihingi na sticker sa'yo. Actually, nakakatuwa talaga, tsaka nakakabigla na ganun nga na kahit saan ka magpunta may tatawag sa'yo na Nongni. Nagugulat na lang ako minsan. At tayo mo na naman, sabi ko nga kahit na mas matatanda pa sa akin, ang tawag sa akin is Nino. Nakakatuwa po na gano'n ang welcome sa atin ng mga tao. Tsaka na-appreciate talaga nila tayo sa I'm sure marami rin girls at mga Becky na design po. may mga nagpapapicture naman. Oo. Or syempre, loyal, tama?
Ayan, ako, kasama natin dito, mahirap na. Anyway, so another na lang, siguro last part ng atin, baka yung mga road safety ka pa na gustong share sa Bapli na dapat na lang malaman aside from your vlog. Pwede mo share ngayon sa the part of Patnas. Actually, yun po, yung everyday namin na pinapaalala sa mga motorista na siguraduhin po natin na may driver's license tayo. Number 1, makarehistro po yung ating mga motor at sasakyan. Pag nakamotor, mag-standard helmet po. Kasi yan daming nagsusot ng bao tsaka ng bicycle helmet po. That's there. Hindi talaga siya safe. Applicable, oo. Hindi talaga siya safe. Tsaka, lagi nating isipin na sa bawat paglabas natin sa kalsada, merong pamilyang naghihintay sa atin. So, syempre yung buhay din na na dapat din uuwi sa kanilang mga bahay. No? Like, Kasi, aksidente talaga, hindi natin masasabi kung kailan Laging nandyan yan So, tayo, kailangan natin mag-ingat para ma-prevent man lang yung effect ng aksidente. Talagang panghihinaan ka ng loob pag nakita mo actual yung sagasaan, bumangga sa karik. Sayang po. yeah. And then, nag-seminar, ikaw ba? You do seminar? Kasi nakita ko yung mga video ka parang tutorial or nasa classroom. Yes po, meron po kaming May mag-invite na mga ganun, mag-speak. actually mga university po dito sa Puerto is nagpapadala ng sulat sa opisina namin na request ng graphic safety education po. Road safety po. Wow, swerte naman nila, Char. Ayan. Okay. Mga collab daw. Open ba sa collab si Chinito Rider sa ibang content creator? Opo, okay naman po yun. Basta kung magmumotor tayo siguraduhin na naka-helmet talaga na maayos. Kasi may mga ibang nagmumotor na nagko-content din na for the views na walang mga helmet, tumatakbo sa national high, nagkakarera. So, hindi ko alam kung paano gagawin yung collab. Bulihin mo siya kunwari, gano'n. Merong role Papalikit, o dapat Anyway, abangan natin. So, open naman daw. Pwede na lang i-message sa page mo. Yes ko. Okay. Siyempre, last question ko na, kailan daw uli yung bigay ng pera at ng ayuda or tulong si Nito Rider? Kasi, di ba, inaabangan din yung mga inaanak mo. Di ba? May ano ba yan? May pattern ka ba? May schedule ka pa? Or random luck mo pag nigay? Actually, random lang po. Halimbawa, meron akong extra na 2 shoes sa bahay. Dinadala ko talaga yun. Nilalagay ko sa gilid ng motor ko sa saddle box. And then, kapag meron akong nakita na yung talagang mararamdaman mo naman yung sino talaga walang-wala talaga at kailangan at tulong. Talagang hinihintuan ko talaga sila para bigyan po na counting blessing man lang. Oh, Santa Claus road pala to, di ba? Ayan. Jasper or Chinito, maraming salamat for your time. Message na lang siguro sa mga, of course, umiidolo sa kanilang ninong at saka sa mga kapapulis na rin siguro na who wants to try this kind of field. Patok na yung social beat. Yun po na gusto ko lang ipaalala sa mga tropa din natin na hindi natin kailangan masyadong maging mahigpit, no? So yung serbisyo natin, publiko, samahan natin lagi ng puso para sa mga kababayan natin. Dahil lagi nating tandaan na yung pagiging public servant natin is talagang kinaasahan pa yun ng publiko na magiging karamay at kakampi nila sa kalsada. Chinito, maraming salamat sa oras na binigay mo sa The Porto Podcast. Siyempre, dutla. At looking forward tayo sa mga collab pa din na pwedeng mangyari soon with Chinito Rider. Again, thank you so much. Thank you so much, Tits. At yun po ang ating The Porto Podcast, conversation that moved the city forward. Ako pang inyong pala wanderer. I'm Ivo Joel Contribita.